Kamusta po kayo? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin kung nasan man po kayo nandun ngayon. Mga boss, pauwi na naman tayo. Hi! Buhay Canada. Sabi nga ng mga ilan nating kababayan na gustong-gusto makapunta ng Canada. Canada Dream. Diba? Kagabi mga boss, pinanood ko yung bansang Singapore. Hanggang ngayon, napakalinis pa rin ang bansang Singapore. At isa yan sa bansa na maunlad. Bigla ko tuloy naaalala yung mga ilan nating kababayan na nanggaling ng Singapore bago sila pumunta dito sa Canada. At na-share din nila sa akin kung bakit sila nag-decide na lumipat ng Canada. At syempre, ako po ay nakapagbakasyon din po sa Canada. Dahil nakapagtrabaho po dun si Mrs. Bago siya tumungo ng Canada, pinagbakasyon niya muna ako dun. Kasama namin ang aming anak. 2 weeks kami dun mga boss. Sa totoo lang mga boss, gustong-gusto ko ang bansang Singapore at gustong-gusto din niya ni Mrs. At ng mga ilan nating kababayan, ang mga nakakausap natin. Yun nga lang mga boss, ang totoo, napakahirap maging permanent resident sa bansang Singapore. At kung sakali man na ikaw ay maging permanent resident doon at magkaroon ka ng asawa, mga anak, hindi sila automatic PR. Yun yung malaking pinagkaiba nila dito sa Canada. Pagdating naman sa sahod, medyo malaki ng konti sa Singapore. At sa Singapore, mga boss, wala silang binabawas na tax monthly. So makakaipon ka talaga, depende na lang sa iyo kung paano mo gastusin yung iyong pera. Sa cost of living naman mga boss, kasi yung Singaporean dollar at Canadian dollar, halos hindi naman nalalayo. Kaso nga lang, kapag kakain sa labas, doon mo mararamdaman yung difference nila. Kasi sa Singapore, meron ka lang $5 to $10. Marami ka na makakain. Mararamdaman mo talaga yung kabusugan. Dito sa Canada, at least meron kang $20 to $30 bago maramdaman yung busog talaga. Pagdating naman sa rentang bahay, halos same lang naman din. Minsan mas mataas pa nga dito sa Canada eh. Depende kung nasang province ka. Sa trabaho, sa Singapore, kapag nasa retail ka, asahan mo na yung opening to closing. Mahabang oras yan mga boss, 12 oras. Dito sa Canada, 8 oras lang. At sa Singapore, isa lang ang day off mo. Dito sa Canada, 2 day off mo, ramdam mo talaga yung pahinga. As in, pahinga talaga. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon si Mrs. na makapasok ng Canada, nag-decide siya agad na lumipat dito sa bansang Canada. Kasi inisip niya na talaga yung long term niya. At ganun din yung mga ilan nating kababayan na nakakausap natin dito. Yun din yung goal nila na inisip talaga nila yung long term. Kasi dito sa Canada, pwede kang maging PR. Later on, maging citizen pa. O, diba? Kahit saang bansa ka na mag-travel, pwede. At madadala mo dito ang pamilya mo at maraming benepisyo makukuha. Lalo-lalo na sa ating mga anak. Sa Singapore, wala talagang ganon. Mga boss, ilan lang ito sa mga dahilan kung bakit marami tayong mga kababayan ang gustong-gusto makapasok ng Canada para sa future talaga ng pamilya, lalo-lalo na sa ating mga anak.
kung sakali ba na madali ang maging PR at citizen sa bansang Singapore, pupunta ka pa ba ng Canada? Mga boss, paki-comment nyo po sa akin yun sa baba at yan po ay aking babasahin. Paano mga boss? Maraming salamat po ulit sa inyo sa pagsama nyo po sa akin sa ilang minuto na to ng ating pagkukwentuhan at meron na naman po akong ibahagi sa inyo. Paano mga boss? Mag-iingat po ang bawat isa sa atin at huwag po natin kakalimutan palaging magdasal. Marami pong salamat po ulit sa inyo at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam po sa inyo.